Alright, good morning. Good morning sa inyo. Dito naman ay good evening. Okay, so, subject ito. So, fasten your seatbelt. At magandang ating subject ngayon. Okay, itong si Mayor Lacuna ay talagang maraming ginagalit. Dahil the word is out of proportion daw eh. Out of proportion. Kasi nga naman, ang Maynila ay dugyot, okay, according to Ted Filon. Nagbigay din ng statement si Isko Moreno na talagang dugyot ang Maynila. At mismo ang mga taga-Maynila nagsasabi, dinugyot ni Hanny Lacuna ang Maynila, pero binibigyan siya ng award. Nagkaroon siya ng award na, my goodness, na magaling na magpatakbo. So, anyway, so nagkakaroon ng maraming espekulasyon. Majority ng mga tao ay nag-react ay it's about money, sabi nila. Okay. Bago natin na i-wrap up to, ay magbigay muna tayo ng opinion ha. Ito ang aking comment dito. Ito ang aking opinion, okay? Sa tingin ko ay iniinsulto ni Mayor Lacuna ang mga taga-Maynila. Okay? Ano tingin niya sa mga taga-Maynila? Mga tanga? Kasi from the very beginning, ito ang kwento ng Maynila. Nung kumandidato si Isko Moreno, ay upset ang Lacuna. Tama? Di ba? At kasi kinokondem ng mga taga-Maynila na ito si Lacuna ay very incompetent. Pero hindi naman yun, hindi naman yun dininay ng Lacuna eh. Nakatwiran lang siya na maraming iniwang utang sa akin si Isko Moreno at saka nangako sa akin yan na hindi na siya kakandidato. Yun ang history niyan, okay? So, alam niya na dinadugyo talaga ang Maynila. And then, maraming mga vloggers na lahat ay pumunta sa Lacuna camp, di ba? Kahit pa yung mga jukebox vloggers nga, dami. Oo. Yung mga malalaking numero, hindi katulad ni Pilosopong Mamay na tamad. Ay, nakuha ng Lacuna yun. At naglagay sila ng narrative ngayon. At then later on, ay si Lacuna na daw ngayon, ay may award pa. Yun. Ngayon, kung taga Maynila ka, ay malalaman natin kung ikaw kung gaano ka katalino. Okay? Bakit biglang bakit nagkaganoon? Bakit nagkaroon ng award itong si Lacuna? Hindi naman niya dinay na talagang dinugyot niya ang Maynila. Okay? Wala daw siyang magawa. Meron naman nagsasabi na for desperation, it's a good move for Lacuna dahil kasi nga, kung 90% nga naman yung sa survey na si Isko Moreno, at saka, very visible naman talaga pag ang mga tao talaga sinasalubong mismo si Isko Moreno at pinipilit na bumalik, ganon. So, not unlike Lacuna Cup na nag-i-struggle yung preparation para magkaroon ng tao ay talagang very challenging. Okay? So, yun ang masama dun eh. Nag-backpark yung Lacuna ang mga ang mga gimmick niya. Okay? Pero totoo talaga na mapera ang Lacuna. So, siyempre, incumbent ka. Kaya lang, ang mga tao nagagalit dahil taxpayer money daw yun. Okay? So, especially now, ay aware ang mga tao pagdating na itong eleksyon ay dumadating yung mga ayuda at daw yun against the law daw yun ganun. Hindi daw tama sa batas na pag malapit na eleksyon saka naglalabasan yung mga ayudang yan, nagagamit daw ng incumbent. So, yun, ang mga tao naman yung matatalino na, hindi na basta, at saka, ito napansin ko na maraming pera talaga ang mga Lacuna, ang incumbent. Kasi, yung mga vloggers na yung last time na pag-usapan natin yung mga jukebox vlogger, ay nabibili nila. Like, merong vlogger na, kasi gumaganda ang relasyon ng Marcos at saka Isko niyan di ba?
ay may mga vlogger na siyempre doon sila sa may pera. Ay si Isko naman hindi naman nabayad ng vlogger eh. Kasi for the history, si Isko Moreno, ang mga vlogger ay siya lumalapit sa kanya. Never na si Isko uy, kailangan ko ng vlogger na ano. So anyway, ang napapansin ng mga tao, sila ko niya, nakuha niya lahat ng mga malalaking numero ng vloggers. Yung mga vloggers nangangampanya against Isko. Like, check this out. Okay? Last week, napag-usapan natin yung Jukebox vlogger. Ito naman, may mga grupo ng mga Marcos loyalists na ang mga membro ay pro-Isko. Dahil hindi naman nakakalaban si Marcos eh. Gusto rin naman nila si Isko eh. Ay, ngayon, yung vlogger naman yon ay sinisiraan si Isko. Dahil ang daming ang pera ng ng mga lako niya eh. So, yun ang problema. Ngayon, ang kampanya natin ay dito sa mga tao na mapagmatsig tayo, maging mapagmasid po tayo. Buksan po natin ang isipan natin. Itong isang ito ay ngayon namimigay. Noon hindi. Dahil malapit na eleksyon niya yun eh. Sabi nga ni Isko Moreno, kaya ngayon namimigay yan dahil may kalaban na. Di ba? So, ay kailangan tuloy-tuloy ang ating pagbabantay. So anyway, hindi natin mababantay itong mga vloggers na to dahil ito ay talaga lahat ay pro-pera. Okay? Marami tayong mga kababayan dito sa Maynila na kasi lahat ng vlogger talaga nabili na ng mga may pera eh. Nabili sila ng may pera. At yan inapatunayan natin ng mga recent video. Okay? At ang dami ko mga kakilala na gusto nila itong vlogger na to. Pero itong vlogger naman to, pero hindi naman sila na-influensyahan. Yung mga matatalinong tao hindi na-influensyahan. Siyempre, alam nila ang mga vlogger ay kung bihira yung vlogger na talagang hindi nagbebenta. Okay? Kaya nga naging hanap buhay nila yun eh. Yan na vlogger eh. Maliban na lang akong tamad na vlogger na katulad ko. Pero yung iba talaga ay hanap buhay nila yan. So, hindi nyo magiging bias yung mga yun dahil pagdating sa pera. Dahil ako meron solid na kaibigan na ito pro BBM. Gustong-gusto niya tong vlogger dahil nakakatawa. Pero, bisan, binabalata niya si Isko Moreno. Siyempre, si Isko Moreno naman, hindi naman yung para magbigay ng pera sa mga vlogger. Kilala niyo naman si Isko Moreno from the very beginning. Siya nalalapitan ng vlogger. Akin na yung camera mo, yan mo. Isusubscribe kayo dito. Ganyan si Isko. Pero hindi na niya kailangan bumayad ng mga vlogger. So, anyway, kung ako sila ko niya, wala akong panalo sa survey kay Isko Moreno. And we know from the past na yung Marcos at saka itong Duterte ay nanalo through media, yung mga social media. So kaya yung mga vloggers, nilalagyan nila ng budget. At ang nakakalungkot pa dito, at inapatunayan natin na talaga may mga jukebox vlogger pa. Mismo kahit pa yung tinulungan ni Isko Moreno at iniangat ni Isko Moreno ang buhay nila, ay pagka binigyan ng pera sa palad sa mukha ay talagang sisirain si Isko Moreno. Okay? So, yun po ang yun ang very annoying. It's not fair. Pero anyway, meron naman tayong tiwala sa ating mga kababayan sa Metro Manila. Ang medyo may problema daw mga bandang probinsya at madali daw, kasi ang gutom ang tao mangmang, madali daw paniwalain. So, itong mga taga Maynila ay mga smart na tao to. Anyway, tested naman si Isko Moreno, may resibo. Yung mga ginawa niya ay nagsulputang para mga kabuti. Yung mga nagpatayo sila ng mga eskwelahan, pabahay, ospital, yung Manila Zoo, yung dilinis na yung yung katayan ng ng mga tawag doon, yung katayan ng mga baboy, may tawag doon eh.
I'm sorry. Pero alam ko yung merong word do sa Matadero. There you go. O, di ba? Inayos din Isko Moreno yun. Nakakatuwang panoorin yung bilis kilos dahil yung mga sidewalk, nakakadaan ng mga tao, yung rota ng jeep ay napapadiretso niya. Napakarami. At saka, ang dami mga pinagdaanan ni Isko Moreno during COVID. Mga karating Maynila ay ano pa rin niya, tinulungan niya, isinim niya. So, anyway, may resibo na hindi nung kay si Isko, there's no way na magbabayad siya sa isang vlogger para siya ay ikampanya. Yun. Okay? So, katulad ko, ako may hindi taga-Pilipinas at ako'y nag-volunteer. Nag-volunteer ako kay Isko Moreno dahil ay ano to ay kasi pag nag-volunteer tayo sa mga ganyan magagandang gawain, ay susundan mo yan. Oh. At ako'y sarili kong gastos. Talagang kung lagarin ko napunta ako ng during campaign ko sa LA, punta pa ako ng Canada, punta ako ng Florida, punta ako ng Texas. Saan ako nakakarating dahil sarili kong sarili kong makakatulong ako Yun ang merong inspirasyon, di ba? So, umabot ako sa puntong ganun. Sa ngayon, nakikita natin, itong may mga vlogger, itong mga jokebox vlogger, itong basta yung mga yung pera ng Lacuna ay napupunta sa mga vlogger na lang. So, kaya, yung narrative, nakakagawa sila ng narrative na sinisiraan nila si Isko. Mga tipo na hindi daw tumupad sa pangako sa kanila. Parang sila ang importante, hindi na yung mga nakakarami, yung sa kanila daw. Sa kanilang yung private deeds ang nakikita ng mga tao diyan Okay? So nagdidemand si Lacuna na yung pangako ni Isko personal sa kanila ay hindi daw tinupad. Okay? From the very beginning, ang pangako ni Isko Moreno ay sa mga nakakarami, sa mga mahirap, yun ang iaangat ang buhay. So, bakit yun ang inilalaban ni Lacuna? Okay? Kaya, sana, dito tayo, tumutulong tayo sa tao na yung mga logic na yun, na mga simpleng bagay lang, inire-remind lang. Alam naman siguro ng mga tao, nakakalimutan lang. Mabilis makalimut ang mga Pilipino pagdating dito sa sa pera pakaraming vlogger pala na nasa Lacuna ngayon. Okay? Despite na na maraming accomplishment si Isko at despite na akalain mo yung nagka-award pa. Talagang malupit itong bayan ni Juan. Alright, anyway, babatiin ko muna kayo ng Merry Christmas dahil siguro after Christmas ay saka tayo magbablog. Siyempre, tututukan natin ang Maynila at baka makatanggap na naman ng award si Lacuna. Talagang mga kababayan natin pagka sa mga paraan ng mga kalokohan, yung mga ay naku po, kailangan talaga mapabalik na si Isko Moreno. Talagang desperate move na, okay? Pero wag naman yung nakaka-offend sa mga taga Maynila. Unfair naman yung tatanggap siya ng award, okay? Unfair. Okay, salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. I'll see you again after Christmas, okay? Alright, God first, peace out.